Female noontime show host kinuha bilang isang brand ambassador ng isang kumpanya. Vice ganda, bibida sa isang international comedy show. Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya, pero bago natin talakayin yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At idamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at TikTok account na Kaparokya TV. Salamat! So mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 19 at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime show ay pag-usapan muna natin si Vice Ganda. So talagang pinag-uusapan ang unkabogable star na si Vice Ganda dahil na rin sa iba't ibang issue, negative man or positive. But dito sa content natin as much as possible ay iniiwasan natin yung mga negative issues ng mga noontime show or noontime show host. Maka Eat Bulaga man or Eat Showtime man. Anyway, dahil sa kasikatan ni Vice Ganda, siya ang napili bilang maging host ng Philippine adaptation na Last One Laughing. It's an international comedy show kung saan nakatakda itong mag-premiere sa July 4. Last One Laughing is an international show. Meron ito ang France, Italy, Germany, at marami pang iba kung saan magtatagisan ang mga kilalang komedyante dito sa bansa. At sa pagkakaalam ko, isa si Jason Gainza sa participants ng nasabing show. So for sure, paka-aabangan yan mga kaparokya dahil knowing Vice Ganda in his hosting style ay puno ng katatawanan. Kaya siya ang napilin ng producer nito na mag-host ng nasabing show kung saan under ito ng Prime Video. So mga kaparokya, kayo ba excited na din ba mapanood ang Last One Laughing? Please comment down below mga kaparokya. Samantala, isang female noontime show host ang pinili para maging brand ambassador ng isang kumpanya. At ito nga ay walang iba kundi si Kim Chiu. Si Kim Chiu ang kauna-unahang brand ambassador na pinili ng Billies, isang online and hassle-free shopping partner or more on online parang Lazada, Shopee. Pero ang maganda dito mga kaparokya, para siyang utang, which is makukuha mo yung item at pwede mo siyang bayaran sa araw na naka-schedule sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali at yun yung pagkakaintindi ko mga kaparokya. So talagang blessed si Kim Chiu this year dahil kamakailan lang ay isa din siya sa napiling brand ambassador ng Hello Melo. Again, exposure talaga ang siyang malaki ang naitutulong para mag-shine ang karir ng isang artista. Well, may pangalan naman din talaga si Kim Chiu pero mas nadagdagan lang mula nang maging host ng isang noontime show at ito nga ay Eat Showtime. So again, congrats Vice Ganda at Kim Chiu for your projects. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers at sa Eat Showtime naman na may 18 million followers. So as of 1:02 PM ay kita po natin dito na ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na especially for you. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may segment na sugod bahay mga kapatid. So dito may kita po natin ang Eat Showtime ay may 13,400 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,800 live viewers. So pagdating dito sa kanilang Facebook Live ay may kita po natin na angat ang noontime show ng ABS-CBN na Eat Showtime. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at unahin po natin ang Eat Showtime. Under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 35.5 million. Samantalang ang para naman sa Eat Bulaga, under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.84 million. So as of 1:03 PM, ang Eat Showtime under GMA ay may 15,000 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 35,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 1:03 PM ang Eat Showtime under GMA ay may 15,000 viewers at ang Eat Bulaga under TV5 naman ay may 35,000
live viewers. Kung mapapansin natin dito mga kaparokya, pagdating sa TV Network YouTube channel ay angat po ang TV5 sa katapat na GMA Network. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa It's Showtime, under po yan sa ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.27 million. Samantalang ang Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.02 million subscribers. So as of 1:04 PM ang It's Showtime, sila po ay may 87,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 57,000 live viewers. So ulitin po natin, as of 1:04 PM ang It's Showtime ay may 88,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 57,000 viewers. Sa pagdating dito sa kanilang main YouTube channel ay angat po ang It's Showtime sa Eat Bulaga. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, sa mga kaparokya, bago natin ibigay ang total live viewership ng dalawang noontime show, para sa unang yugto ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at TikTok account na Kaparokya TV. Salamat! So bali ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 96,000 viewers, samantalang ang It's Showtime naman po ay 126,000 live viewers. So ulitin ko po mga kaparokya, ang Eat Bulaga po ay may 96,000 viewers at ang It's Showtime ay 126,000 viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:06 PM at mamaya magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam na po muna pansamantala. Thank you and God bless.